afternoon guys. Sunday today. Yan. Easy. Dito sa Emma. Hello. Sila. Kain tayong lunch. Okay na sila eh. Kahit pa paano. Si Jermaine, si Jonas magaling na. Si Daddy na lang nila ang inuubo. Pero much better na. Kesa nung nakarang gabi. So, ayun, kain tayo. So, mamaya try namin pumunta ng Superstore kasi may may nag-post na friend namin sa Facebook na naka-sale yung bigas. Eh, from usual nasa 50 yun, nasa 30 na lang. So, sayang din yung $20. Mag-stock up na kami kung total din naman nasisira ang rice. Kain tayo. Ayan sila. Kapal na sat mo, Jermaine, malamig. Init-init eh. Ano na? Lalabas dapat siya, mag-check siya ng mail. Kasi naabangan ni Abby yung laruan. Eh, nakuha na niya pala. Nandyan pala sa harap ng bahay. Ewan ko na pang umaga yun. Kain. Guys, paalis na kami. Tagal din nagamit. Napakarami. Ginamit pa yun nung last pa na nagano ko. Ay, sabi niya ito na raw muna gamitin, ni car wash muna namin. Nakatenga lang kasi talaga siya sa dito sa harap. Dahil sa construction dyan sa may saan? Lalaki no? Kapit din tayo, palagay din tayo ng puno sarili. Yung puno namin dito hindi tumataas eh. Ay nako, pinakamatandang puno rin sa cornerstone. Siya pinakabansot. Ayan. Wala pong malapit? O may malapit sa... Hindi ko alam dyan eh. Alam ko lang doon sa... Pero may daan doon, di ba? Oo, pwede na. Meiti, pwede. Ayan. Mag-car-wash muna kami. Talaga namang nanggigitata. Kaya sabi namin doon muna sa likod na lang i-park. So may... Hanggat hindi nag-i-snow, hindi mawawala yung na yun eh. So ayan, bili kami ng bigas. Sabi ko okay ka na ba? Kaya mo mag-drive? Kaya naman daw niya. Yung bulang talaga niya medyo makapit. Try kasi. Tignan niyo yung tulo ng kung gaano karumi. Sabi niya gagamitin daw muna niya. Gagamitin niya pagpasok sa work na yung buong linggo para hindi rin natatenga yung sakyan. Dami nagpapalinis. Kami, Superstore. Pero yung nabilihan niya is sa may Sunridge. Pero dahil malapit to dito sa amin, try muna namin kung meron. Minsan sa iba-iba rin ang may sale ng yung Superstore. Minsan sa isang store nila meron, minsan sa iba wala. Sana dito meron para hindi nalalayo. Ayan guys, bungad pa lang, bigas na. Nakabuha na siya ng card. Kuha siguro kami ng 3. Enough na yun ng 3 months. Ayun. Limit ng pala yan, 4. 3. Oo. Tingin mo? 3 lang. 3 lang siguro, tama na yun. Pang 3 buwan na rin yan. Nakakaisang ganyan kasi kami sa isang buwan. Anong klase ka doon? Jasmine din. Hindi, anong nakatry mo ba yan? Yan ang ginagamit natin ngayon. Ang original price pala niya is $41.99. Last time nasa $48 eh. Pero not bad. Halos $10 din ang natipid. Stay limit. Okay na yan. Tingin na lang tayo ng grapes. Avocado. Tingin tayo. Ay, pangit yung avocado na yun.
Tingin tayo ng grapes, yung autumn crisp na binibili nila. Kaya ba din mabigat? Plum ba yan? Gusto mo? Pili ka na maganda. Paano ko mamili yung plum? Diyan yan. Pero okay lang yan. Kailangan natin ng maraming prutas. Binabili ko orange kahapon nila Jonas. Ang asim eh. Ang dami sa ilalim eh. Biyak eh. Ayun, autumn crisp. Last time nabili, lalaki talaga eh. Oo. Persimmon. Sarap din to eh. Tigas eh. Gusto ko ito hinog na eh. Tagal eh. Tagal pala mo din eh. Tsaka na pag nag-grocery na kayo sunod. 99 isa. Cents. Ito dir avocado. $1.99 per piece. Ito $3.99. Tama ba? Ayan, per bag. Ano tong 8? Oh, marami. Oo. Lilit, ano? Lilit eh. Hindi naman gaya nung nasa ano yan, Costco. Ayan na lang. Kayunugin na lang natin. Ayan na ang aming bigas. 4. Saka puro prutas. Nag-start ka agad. Di ko pinipindot. Hello guys. Ayan. Okay na siya. Nakapag-grocery na nga. Hindi man grocery. Dinayo lang namin yung bigas. So, bigat pa nga sa grocery yun eh. 4 ang kaban eh. Hindi naman pala kaban dahil ilan na? Ilan ba? 18 kilos. Pero malaking tipid yun. Malaking tipid kasi parang $12 ang natipid namin kada bag. Kada bag. Yun yung ano eh. Kaso ano lang, limited yung pwedeng kumuha. 4 lang. 4. Actually, kung gugustuhin namin ng mas marami pa, pwedeng akong kumuha. Siya kumuha rin. Para 8. Pero yung 4 is enough na yun. Para magkaroon uli ng sale sa mga susunod. Tsaka ano. Usually talaga nag-sale talaga sila eh. Basta yun eh. Dami eh. Kaya kailangan watch out mo talaga yung mga ano, yung mga sale na ganyan. Malaking bagay din yung ano, maraming salamat kay ano. Kay Sis Melanie Kanda. Sis Melanie Kanda, yan. Post siya eh. Sabi ko kahapon, ako message ko nga. Sis, asang ano yan? Yung pala, eto, pati Super Soulman na namin meron din. So, hindi ko alam kung sabay-sabay. Pero nung minsan kasi... Parang yan, halos lahat, ano, meron. Oo. So, inaabangan talaga yan. Sabi nga sa amin nung cashier doon na ano eh. Actually, dami nga bumibili niyan. Sabi niya, magkano natipid nyo? Sabi namin, nasa 12 din. Oh, that's why. Sabi niya, dami pupunta rito. Malaking bagay yun. Oo ah. Isa sa mga tipid tips. Tipid tips? Niloloko nito eh. Hindi, isa talaga sa mga namin ngayon eh. Mga chika namin, paano tayo makakatipid. Lalo sa nagmamahalang mga bilihin ngayon. Sobrang ano ngayon eh. Sobrang inflated na mga pricing. Lalo na rito ngayon. Sa Canada, alam niyo naman. Yun. Actually kahit saan, pero grabe raw ang taas talaga ngayon sa Canada. Mas ano, kumbaga sobrang expensive kaya sa iba talaga. Meron nga ano eh. Meron ako napanood, bibili siya ng bahay sa... Ay, kinumpare niya yung price ng bahay sa Toronto. Tsaka sa Florida. Yung 1.2 na halaga. 1.2. Mansion na doon, may swimming pool pa eh. Tapos doon sa ano, lumang bahay. Lumang bungalow lang. Ganong kataas ang presyo. Tapos yung mga interest rate pa talagang nagtaasan.
Sobrang taas. Ilan yung dadagdag nila sa ano yun, yung property tax 7 point something basta nasa ganun. 7.8 yata. Parang ganun. 7.8. Hindi sa property tax. Basta 7 something. Eh magkano din yun per year. Kaya kailangan wais tayo. Although dito yan, gaya niyan, isa sa mga tips din yan, yung mga flyer na nasa mailbox. Yun. Check yun kasi malaking bagay yun. Doon lumalabas pag may mga sale. So, hindi mo na kailangan pumunta right away. Compare mo na yung mga price na nandun. Tsaka sa regular na binibili mo. Tsaka check nyo rin yung mga online kasi minsan mas mura sa Amazon, ganyan. Yung mga bibilihin mo. Yung mga hindi ka na babiyahe, di ba? Di-deliver na sa'yo. Lalo na kung prime yung yung account mo sa Amazon. Di-deliver na lang sa bahay mo. Free din. Sa bagay, hindi lang free kasi may yearly rin yun. May month. Pero okay, yearly. Okay lang din naman kasi magkano lang din naman yun. Tsaka yung sa TV, may subscription din sa TV, sa music, sa photos. Yun yung mga bagay-bagay. Kasi yung sa phone namin, nakatipid din. Nakatipid kami kasi naikip namin yung plan namin for 5 years more. 5 years pa. Magkano lang ang monthly namin? 25. Ano na yun? Unlimited data. Hindi data. Call. 20. Call and yung call messages. Text, Oo. Pero yung data niya 22 gig ba? 25 gig. So malaki pa rin yun. Hindi ko na maubos yun eh. Tapos pwede namin pa siya gamitin kapag nasa US kami. Halimbawa nasa US. Hindi mo na kailangan ng roaming. Magagamit mo siya. So kaya naman gandang deal lalo sa ganyan sa phone. Tapos yung ngayon bumili kami ng phone, nagpalit kami. Instead na idagdag sa plan namin, which is tataas ng husto, binili na lang namin through installment yung phone sa mismong Samsung. Ang kagandahan nun, yung isa uli nating kababayan yung nagsuggest nun yung tiga Rogers pala. Rogers. Nagsuggest siya na bumili na lang kayo ng phone nyo kaysa kunin nyo rito kasi mapapamahal pa kayo. Kaya every time talaga magko-compare kayo. Tapos yung ganyan pag nag-grocery, actually ngayon mas nakakatipid kami nung sila na nga ang mamimili. Kasi nga less yan nakikita. Kasi nagbibili lang kung ano-ano. Kasi ako nasa isip Ngayon, nung nangyayari sa amin, kumbaga, dati kasi pag nagluto ako iba yung tanghalian, iba yung hapunan. Ngayon, pag minatira kami ng lunch, yun na rin yung panghapunan. Or pangbaon nila the next day. Binabaon ko na lang din. So, isa na sa mga tips yan na kung magluluto, siguro isang batch na lang. Tapos, the whole day na yon. Or let's say, ilang kainan. Para mas makatipid. Tsaka bukod pa doon sa nakatipid, yung pagod niya. Yung pagod din. Yung pagod ng magluluto. Lalo nga itong nung nakaraan na nagkasakit lahat sila. Ako naman ng Diyos okay ako. Yun lang talaga yung sa ko pa rin. Pero malakas to kahit na hindi naman talaga ako nahahawa pag nagkakasakit sila. Ang worry ko lang is pag ako inubo dahil nga mahirap para sa ulo ko. Lalo nang mahirapan, paano na yung magluluto. Ang hirap pagka lahat nagkakasakit. Lupit man yung try nyo yan pag meron kayo sipon o kaya ubo. Yung Neocetran. Talagang kayo nun, makakatulog kayo agad. Bukod sa may lemon ginger siya na na yung sa labat na may lemon at saka ginger. Honey. Nilaloko mo sila honey. Ikaw naman Ano pa ba mga tips natin? Sa amin, di naman lahat kasi sa amin, siya na ang nag-change oil. Ayun, change oil. Isa rin sa mga natitipid namin yan. So kung handyman ka talaga, malaking bagay yun. Yung mga gaya niya na hindi mo na kailangan tumawag. Nung last time nagbara yung sink namin sa banyo. Okay ka lang? So yan, patalastas. Naglahit siya na ubo. Candy muna tayo. Candy mo naman, bagay din yung candy na yan Ayun nga, pag kunyari may mga content depression sa sasakyan, o kaya mag-change oil. Kasi naisip ko rin yun, pag nagpa-change oil ka, sabi mo na babayad ka ng 100 o kaya 120 sa kotse. Sa truck nasa 170 yata, 160 ganyan. Yung 160 mo, bili mo ng oil. Tsaka ng filter. Yung filter parang nasa $7 lang, $15 yung stock. Tapos yung oil niya parang 30, 40, ganyan.
isang galon. Isa't kalahati eh. So, ano? Less than ano pa rin? Less than Less 100? pa rin. Tapos, unti-unti bumibila ako ng mga kagamitan na pwede mong gamitin sa sasakyan din. Kagaya nung pang-charge ng battery. Importante, lalo na pag winter o kaya medyo luma yung sasakyan nyo. Tapos yung, ano pangalan nun? Yung ODB, pan-check ng ano, yung mga engine light nyo, ganyan. Kahit walang engine light, pwede nyo i-check yun. Kasi minsan, baka may diferensya na yung ilaw doon sa dashboard. Yung code naman no, nakikita naman sa ano, di ba? Sa phone. Hindi, sa akin, lumalabas na mismo doon sa ano eh. Meron kasi yung may app pa eh. Sinasaksak nila, tapos may app. Doon sa app lalabas. Ito sa akin, talagang mismo doon na sa Correct na. sa may mismong device. Pero syempre sa amin lang ngayon kasi hindi naman lahat nga. Sabi ko hindi naman lahat handyman. Tapos gaya ng mga yung gulong nung sa akin, may spare na ano rin yun, na rim, di ba? Binili na namin nung nakaraan yun na 100 yung rim, extra rim, tapos pinakabit na namin yung winter tire para pag ano, ako na lang yung magpapalit-palit. Kasi magkano din yan? Nasa 100 something din, di ba? Ang papalit? Parang nasa 20 ang isa, ganyan. So magkano rin yun? 80. Palit lang yan. Hindi naman bago yung ano. So ako na lang nagpapalit. Kaya laki natitipid. Tapos gaya sa sink, binabagit ko kami nasa lababo namin sa taas. Kasi minsan may nakukulog na buhok, hindi napapansin. Nagbabara. Hindi ko buko yun So syempre, kaysa tatawag ka ng plumber, siya na lang ang gumawa. Sila ni Jeremy. Meron kami, may binili ako na pang, parang mechanical na kamay. Pero maliit lang siya. Nakuhugot niya yung mga laman-laman doon. Kaya yung mga ganun, mga simpleng, hindi naman simple basta-basta simple, pero malaking bagay magandang din matutunan. Malaking bagay din yung YouTube talaga. Halos lahat ng mga pwede nyo matutunan nyo. Lahit isip niya, para sa kakatingin yan. Kasi totoo naman talaga yung YouTube. Halos nga, nasa YouTube na eh. Kahit nga nagpalit lang siya nung nakaraan, dapat magkano nga gas natin doon nung nagpalit ka ng coil something? Yung coil? Sinuli ko na lang kasi hindi rin namang ka-match eh. May pinalitan lang siya. Kumbaga, pinag-aralan niya sa YouTube lang yun. Ang tanong ko doon sa shop nun, parang nasa 250. Ang pagpapalit lang sila. Isa lang yun. Isa lang. Ilan yun? 2. Yung pala yung spark plug lang yung papalitan. Kasi pag yung coil tsaka yung spark plug, it's either yung coil or yung spark plug. Yung pinagpalit-palit ko na yung coil tapos pinalitan ko lang ng spark plug. Okay na. Sa hindi, sa grocery, check nyo yung mga may yellow tag or yung sa iba red tag ang tawag nila. Pero sa superstore, alam ko yellow tag. Yun usually yung mga naka-sale nila. Pero yun nga lang, dapat aware ka sa regular price para alam mo kung nakatipid ka talaga or hindi. Kaya maganda yung kung mamimili kayo, talagang yun nyo. Punta yung superstore, punta ng Walmart para ma-compare nyo rin. Tsaka pag regular ka na kasi namimili, aware ka sa mga presyo ng mga bagay-bagay. So kailangan silipin nyo. Kahit di nyo kailangan silipin nyo para next time. Alam nyo na kung saan yung medyo mas maganda yung mga deal. Lalo na pag magpapasko ganyan, maraming Kala ko sa Pilipinas lang din nagkakaubusan ng mga tinapay, mga kung ano-ano. Dito pagkagaya nyo, yung mga cream, mga ganon, pagka nagkakaubusan yan, mga delata na kailangan mo kasi ginagamit, cornstarch, may time pati di ba, nagkukulang. Pati yung yung jello, yan? Ay, gulaman. Gulaman na berde. Gulaman na pula o kaya ibang kulay. Pero yung berde, lagi mabili yun eh. Ganyan eh. Buko pandan. Buko pandan. Pero ngayon hindi ko kailangan mag-stock up doon kasi obviously hindi naman ako pwede mag-take ng order. Yung shelf nga doon, bakante. Bakante. Pero gaya niyan, bawa kapag kayo at saka pag nag-grocery kayo, pag sa tingin nyo tatagal yung item ng matagal, tapos bagsak presyo siya that day. Kunin nyo na. Stock up nyo na, lalo kung alam nyo gamitin. Gaya sa amin, staple talaga sa amin yung toyo, suka, patis, oyster sauce, seasoning, liquid seasoning. So pag nakita ko sale or talagang bagsak presyo, na stock up na namin yan.
Kasi hindi naman nasisira basta-basta. Mm. Sa gulay naman, pag magluluto kayo, isipin nyo na, ito, the whole week, kailangan ko ng ganito. Or paggamitan ng iba, pag may natitira kayong mga gulay na malapit ng, medyo malambot na, stir fry nyo na lang. So, gawan nyo ng paraan. Okay, Para hindi masayang. Tapos yung mga pinagtabasan nyo, hagis nyo lang sa likod kakainin ng rabbit yun. Mga alaga mo rabbit. Mga alaga niya rabbit sa likod. Lahat ng pinagtabasan ng mga gulay, pinagbalatan ng carrots, pinapakain niya sa likod. Di walang tapon, di ba? Kinakain. Nakakain pa sila during winter. Oo. Yan pa sila kinakain. Swerte nga mga rabbit niya kasi ganda ng panahon. Hindi pa nag-i-snow talaga ng todo. One time pa lang. So medyo weird ang weather. Ano pa ba mga tipid tips mo? Tipid tips. Ayun, gaya na, pag bunch pala yung nabili mong yung nabili mong mga gulay gaya ng sitaw, okra, pwede mo mga i-frozen yun pagka sobra. Sa tingin mo, baka masira, hindi mo makakailangan ng buong linggo. Pwede mo i-freezer yun. Kahit yung mga tomato, yun lang magbi-blister siya, hindi siya pwede sa mga sandwich. Pero kung gagawa ka ng mga tomato base na lulutuin, pwede mong gamitin yun. Pero yung mga Mennonites doon sa small town, meron silang ginagawa, doon sa mga vegetables na binabaon nila sa buhangin. Sa buhangin. Actually guys, kung talaga kayo, yung talagang tipid na gusto mo gaya sa, yun nga, sa small town na ginagawa namin. Kasi malayo yung doon eh. Kung marami kang oras, dito kasi mostly busy. Pero kung maraming oras, ang ganda doon kasi sila gumagawa ng tinapay nila. Pickles. Tapos yung mga gulay talaga tumatagal. Nasa loob lang siya ng nasa bin. Naghahunt din yata yung mga yun eh, no? Oo. Mga karne nila, inaano rin nila eh. Parang dinadry nila eh, no? Dinadry, ginagawa diba sausage? Sausage, iba frozen. Iba parang jerky. Kung marami kang time, marami ka talaga matitipid. Kaya lang, as you know naman dito, laging busy. Ito kasi sa small town, wala ka na talagang gagawin. Pag off ka talaga, off ka. Off ka talaga. Talagang. Narinig mo yung mga huli ng ibon doon. Nakakalungkot nga lang. Kung ngayon nga lang siguro, hindi ganito ang sitwasyon ko. Gusto ko gumawa ng mga kung ano-ano. Kaya lang. At saka yung space, problema din. Kasi pag gumawa ka nung kailangan may extra fridges ka na para lagay mo yung mga homemade mo na gaya ng mga tinapay, yung mga longganisa, pwede gawin yun. Hindi mo na kailangan bilhin. Ang mamahal na rin yung mga packet na tosino. Mahal yun. $7 na. Dati magkano lang yun? $3. Ganun talaga. Talagang nagmamahal eh. Tsaka hindi naman doon sa mga nagre-reklamo kami eh. Kasi kagaya nga ng mga pagsubok ng mga pinagdadaanan namin ng mga nakakaraan tsaka itong pagkakasakit namin. Parte lang talaga ng buhay namin yun. Na-share din namin doon sa vlog kasi nga, syempre, nagiging open din kami sa inyo. Ano tayo eh, kumbaga, hindi naman daily vlog, pero family vlog. Family vlog kasi. So, may nag-comment din kasi na uwi na lang daw siguro ng Pinas para daw less ang hinaing. Sabi ko, hindi naman ako naghihinaing. Sadyang lang talaga, nag-share lang kami. Nag-share lang naman kami ng tsaka hindi rin naman kami nagpapawa. Kung tutusin nga, sobrang swerte pa rin namin. Oo naman. Napakaswerte pa rin namin. Kasi nandito kami, na wala kaming, kumbaga, na may mga trabaho kami na maayos, nakakapagtrabaho, mga anak namin, malalaki na rin. Kumbaga, yung buhay namin, parang, steady na. Para sa akin na. Okay na. Para sa amin, yung mga okay na. Yung sinishare namin ng mga nagiging problema namin, halos lahat naman tayo ng mga may pinagdadaanan talaga. Mga pamilya natin. May mga ganun sitwasyon sa buhay, iba't ibang level nga lang. Kaya, saka di ako last time kaya ako lang din na i-share yun dahil nga syempre frustrated ako dahil nga yung usual kong dati na kaya kong gawin hindi ko magawa ngayon. Yun nga eh. Nainis siya tapos minsan nainis siya tapos yung mga yun nga, yung mga pakiramdam niya sa mga parang iba. Mararamdaman mo kasi yung changes sa katawan gaya nung nakaraan parang may mga nagtutwitch sa mga laman-laman no? Mga laman, tapos parang sobrang sensitive minsan nung sa ulo, kumikiro, tapos yung kamay minsan, yung kamay at yung talampakan, parang sobrang sensitive. Kaya nang syempre di ko na iniinda masyado. Kasi nga, alam ko naman ding bago pa lang din. So, hindi maiwasan na napo-frustrate ka kasi sanay ako na lagi akong busy.
Para kailan ba ako nag-day off talaga ng matagal? Wala, di ba? Hmm. Ang pinaka-off lang namin is yun, pag magbabawi ng Pilipinas. Pero ever since nag-work talaga ako, Kahit non-stop. na yung mga Pasko, bagong taon, meron siyang Pasko, hindi siya papasok. O kaya bagong taon, hindi siya papasok. Pero papasok siya ng Christmas. O kaya ng bagong taon. Yung baga, alternate lang sila. Tsaka walang holiday sa amin. Kung hindi ako sanay na nang ngayon, parang nasa bahay ako everyday. Gusto kong gumawa ng something, hindi ko magawa. Dahil nga una-una, hindi ako pwede magbuhat ng mabigat. 5 pounds at pinaka mabigat na pwede kong tigasan. Parang naiiyak na eh. Nakala ko naman na napupustrate ka sa kalagayan mo ngayon. Huwag natin pag-usapan, tips tayo ngayon. Oo, ganyan. Na ano siya eh, kasi nangyari din sa akin yan nung na-aksidente ako sa Korea noon, yung muntik na maputol yung kamay ko. Talagang nakawa ako sa sarili ko kasi syempre ilang linggo yun hindi gumagalaw tong ganito ko eh, parang yung nerves niya ang tagal, hindi talaga gumagalaw, minamasakit ko na, walang pakiramdam. Tapos ako sa sarili ko, syempre nakawa ka sa sarili mo dahil hindi mo magawa yung yung ginagawa mo, ano ba silbi ko dito. Tapos kanan pa naman, so nagwo-work ako kaliwa lang yung ginagamit ko. Tapos pinipilit pa ako ng mga Koreano na gawin ko yung dati kong ginagawa dahil nga mabilis ako magtrabaho na. Sabi ko, hindi pa fully healed yung yung kamay ko eh. Yung may-ari na mismo yung nagsabi na, sige, dito ka muna magtrabaho kahit yung kaliwa parang ka. pagaan. Hindi maalis yun kasi pag sanay ka na yung lalo may kilos. May frustration. Pero okay lang, malalampasan yun. Sabi nga, hinay-hinay. Tsaka tiwala lang at gagaling din. Next time. Dapat napunta ron. Ito kasi nakikita ako sa camera. Nakatitig kami na pa ito. Nanonood kami. Pinapaya ko na pinapaya. Ko kasi sa kanya na nararamdaman ko yung nararamdaman niya na napuprostate siya sa mga nangyayari. Kaya lang, hindi talaga mamamadali yung paggaling eh. Tapos nakaupo ko lang maghapon noon. Yun, nakakatulog-tulog na ako magluto-luto ng konti. Kilos. Ayoko masyadong baby itong naramdam kong sakit. Kailangan huwag mong puwersahin. Kumbaga, hinay-hinay lang. Pag di mo kaya, huwag mong gagawin. Oo naman. Lalo pag wala kami rito kasi nasa work ako, nasa work si John, si Jeremy, nasa school. Yan, dyan tulog. Madaling araw, magigising, hindi ako makatulog dire-diretso kasi nga, parang puro pahinga eh. Hindi napapagod ang katawan eh. So, ba't ba napunta ron? Tipid tips eh. Yun lang naman ang aming tipid tips. Malaking bagay yan yung mga pagluluto ng batches, big batches. Tsaka yung mga kagaya nung nag-message sa kanya, pina-quote yung pina-quote yung gano'ng karaming karnero ang kailangan sa sa gano'ng karami. Ganito karaming tao. Nakakatuwa din eh. Nag-send sa akin ng picture. Sa Pilipinas yun, di ba? Si Sis Mona yun. Sila niya sa akin yung binyag ng apo niya. Natutuwa naman ako kasi sakto pa rin yung tansya ko doon sa mga niluto na. Natuwa rin siya kasi sakto nga daw. Kasi sa akin, nakakatawa. Mga positive vibes. Mahirap din kasi talagang tumantya. It's either kulangin or sumobra. Pero mas okay na yung sumobra kaysa kulangin, no? Oo naman. Lalo marami kang bisita. Lalo pag mga catering, siyempre, pinaka-ayaw mo dyan yung kukulangin. Pero yung isang pinakamatindi doon si Ate Leti, no? Yung niyaya ko nun. Pag may mga handaan. Ewan namin, paano nagagawa yun? Paano yung nagagawa yun? Magsasayang siya, oh. Yung kaldero niya, same nung rice cooker namin, ganun lang din kalaki. Pero kahit gano'ng karaming tao, hindi siya nagsasayang ng 2 beses. Isang beses lang. Isang puno yun. Tapos sabi nun, ako magsasandok. Sabi niya, meron yan, dadami yan. Sabi dadami. Taka nga, kahit sabihin mo siya yung kumakain. Ang daming kumakain. Parang nung lalo na nung di ba? Ang dami talagang kumakain. Siguro mga 20-30 yung nagkakainan. Hindi naubos yung kanin eh. Inaano niya, meron siyang sinasabing way ng sandok eh. Meron siyang ginagawa eh, pero hindi niya na ituro sa amin yun. Tapos binubuhaghag niya yun para mukhang marami siguro. Hindi, meron kasi, tiga Mindoro kasi si Ate Leti, may
may mga kababalaghan. Techniques, may mga techniques. Yun, eh. How I wish na ituro sa atin, ano? Sayang yun. Sumalangit na why si Ate Red. Napakabait na yaya. Mag-shoutout muna tayo. So, ayan. Naglista pa kami ng shoutout. Di pala nakapag-lista. Unahin natin si Boss Cesar Santos. Ayan, matagal na namin yan. Si Ma'am Michelle. Si Ana ng, Ama ng Kusina channel. Ayan. Meron silang vlog na nagluluto rin sila. Try inyong silipin si Ama ng Kusina channel. Yep. Ayan. Marie 7. Nessie Cristobal. Ito. Si Ate Marlita. Yan. Ave Avila. Avila pala. Hermenia Pineda. Ano nagsulat niyan Lori Ann Garcia. Okay ka naman. Si Miss Mary Ann Las Piñas. Tapos si Chinks Vlog. Yan. Yung may anak na kambal yan. Tapos si Miss Sarah De Leon. Sino yan? Saan mo? Ikaw nagsulat niya. Ang gulo Mayson. I don't know kung Mason or Mason. Mason. Tapos si Baby Beep. Tao siya Baby Bibas. Kabulol, di ba? Oo. Paano yung sulat mo? Kakaiba Parang nagrarap Baby Bibas. Hello. Pa sa likod. Meron pa. Simple Life Ribs. Minsan kasi bulol ako kaya ang hirap i-pronounce. Vicky J. Tapos para siya yung dila ni Coco Martin. Lagay. Otot mo? Marisa Banaga. Si Tita Odes channel. Yan. Si Che Vega and family from Hong Kong. Maraming toys dyan sa Hong Kong. Punta ka? Hindi. Sana. How I wish ganun lang kamura ticket. Nakapunta na tayo dun sa Hong Kong. Sa airport lang? Airport lang. So, ilan naman guys. Salamat sa inyong pagsama at happy na ulit kasi nagiging okay na sila. Ay, nako. Trabaho na naman. At least, di ba? Ilang days na lang. Pasko na. Hindi tumagal lang. Dapat nga mag-setup kami ng plan talaga is mag-setup na ng Christmas tree. Sabi ko, ipahinga mo yung katawan mo tapos next week na lang tayo. Mapagod kasi kailangan ilipat yung mga halaman dito sa may bintana, ibababa. Tsaka pala kasi set up yung Christmas tree. Kaya so next weekend maggagawa na kami ng or siguro tong week din na to pag mayroong panahon, di ba? Pag nakauwi na maaga. So yun lang guys. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.